Panoorin po natin ang opening night dito sa Los Biminda Covered Court. We are going to be studying the hope in the coming crisis. Ngayon pong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay pag-asa sa parating na krisis. There are a lot of things going on in the world. Napakarami pong mga bagay ang nangyayari sa ating sanlibutan. A lot of people dying. Maraming tao ang namatay. A lot of tragedy. Maraming mga trahedyang nangyari. Corrupt governments. Ang gobyerno ay, hindi ko na lang sasabihin. And what of the future? At meron pang mga mangyayari sa darating. Is there hope for you and me? Meron pong pag-asa para sa akin at sa iyo. What about our children? Kamusta yung ating mga anak? What about our parents? Ang ating mga magulang? Are you ready? Handa na ba kayo? Amen. Amen. Do we know what's going to happen tomorrow? Alam ba natin kung ano mangyayari bukas? Yeah. All right. Some of you, yes. Ayusin ninyo. How many of you have ever studied the Bible before? Ilan po sa Raise your hand. inyo yung totohanan na nakapag-aral ng Biblia noon? Taas nga po ang kamay. Nag-aral kayo ng Biblia, nagbasa ng Biblia, itaas ang inyong kamay. Kakaunti lang? O, mahiyain kayo. All right. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. You're going to learn something this week. Ngayon pong isang linggong ito, marami po tayong matututunan. This is night 1. Hindi lang po ito ngayon. It's only going to get better every night. Bawat gabi po, iba't iba po ang paksa naming ibibigay. We're going to talk about what happens when you die. Ating pag-uusapan kung ano pang mangyayari kapag tayo ay mamatay. God's seal. Ang silyo ng Diyos. How to identify God's church. Papaano ba natin malalaman ang tunay na iglesia ng Diyos? How to be ready for His second coming. At kung papaano tayo mahanda sa kanyang ikalawang pagparito. Do you want to be ready? Gusto niyo bang maging handa? Yeah. We're going to get ready then. Let's have a word of prayer again. Let's pray. Manalangin po muna tayo. Gracious, kind, loving Heavenly Father, Aming mahabaging Diyos na sa langit, I pray that you will pour out your Spirit on this meeting tonight. akin pong idinadalangin na ang inyong banal na Espiritong siyang ibuhos sa amin ngayong gabi. Give your children ears to hear, Bigyan niyo po ang inyong mga anak ng mga pakinig, eyes to see, mga mata na makakakita, and hearts that are soft. at ang kanilang puso ay maging bukas. We ask this in Jesus' name. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Friend, Kaibigan, no matter where you live kahit saan po kayo nakatira, or what you live in, or kahit saan po kayo nakatira, the most important part of a house ang isang pinaka-importanting bagay sa ating tahanan is the foundation, yeah? ay yung pundasyon. Tama, mali? Tama. See? Okay? Yeah. Amen? Amen? No matter where, Kahit saan po, always the same. parehas po ang kailangan. The most important part is the foundation when you're building a house. Ang tanging kailangan kung tayo po'y magtatayo ng tahanan ay ang pundasyon. That's how it is in the natural world, the physical world. Yan po ang sa natural na kalagayan ng buhay And that's how it is in the spiritual world. at maging sa espiritual na kalagayan ng buhay. So tonight, Kaya ngayong gabi, I'm going to show you ipapakita ko po sa inyo that the Holy Bible na ang banal na kasulatan ng Biblia is the Word of God ay ang salita ng Diyos and the foundation at ang pundasyon of all truth, ng lahat ng katotohanan. Amen? and is the Word of God. At ang salita ng Diyos ang tanging pundasyon. And therefore, we would have all the guidance we need Kaya dito po natin masusumpungan ang lahat ng mga kinakailangan nating malaman to live forever. upang tayo ay mabuhay magpawalang hanggan. Amen? Amen? Amen. Amen. Masyado kayong nakikinig, mag-response din kayo. Ayan. My first question for you. Ito po ang unang katanungan ko sa inyo. Sino ang sumulat ng Biblia? 45 different authors. 45 iba't ibang manunulat. Over 1,600 years. 1,600 taon. Different ages, Iba't ibang mga tao, different panahon, educations, iba't iba po ang kanilang pinag-aralan. and many of them never saw or spoke to each other. At ang bawat isa sa kanila ay hindi naman po sila nagkikita-kita. Yet there is agreement Ngunit meron pong pag-uugnayan ang kanilang mga isinulat. throughout all of Scripture. Kung titingnan natin ang buong Biblia, wala pong magkasalungat. The Bible is a library.
Ang Biblia ay isang library. Not just one book, but a library Hindi lang po isang libro, kundi mga sulat, napakarami. of these different letters, Iba't iba pong klaseng mga sulat, books, mga pahayag, inspired by the Word of God. ngunit ito po ay kinasihan ng Diyos. The Bible says that the holy men of God Ang sabi ng Biblia na ang mga banal na tao ng Diyos, spake as they were moved by the Holy Ghost. sila po ay nagsalita habang sila po ay kinasihan ng banal na Espiritu. We can't even agree on the simplest things here as human beings. Tayo po ay nagkakaisa sa ganitong kaparaanan. Huh? We don't agree on politics, government, how to raise the children. May mga bagay na hindi po tayo, na tayo po ay nagkakasalungat. But yet the Bible, Ngunit itong Biblia, different authors iba't iba po ang sumulat, agree on very difficult subject matters. ngunit sila po ay nagkakaisa, nagkakatugma ang kanilang sinulat sa iba't ibang mga paksa. I want to submit to you that's because God is the inspirer. Gusto kong sabihin sa inyo dahil ang Diyos mismo ang nag-inspire sa Biblia. Question number 2. Pangalawang katanungan, ako lang ang palaging nagbabasa. Papaano po pinatutunayan ng mga hula sa Biblia na banal ang mga nakasulat dito? Here's what the Bible says. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa aklat po ng Isaias 42:8 at 9. Ako ang Panginoon, ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko, bago mga lilitaw ay sinasaysay ko sa inyo. God is telling us Ang Diyos ay nagsabi sa atin, one of the ways you can know that I'm God isang bagay na malaman mo na ako ay ang Diyos, is that I tell you something before it happens. sasabihin ko na ito bago pa man mangyari. Do you think that it's humanly possible? Sa tingin niyo po ba posible ito? Nasasabihin niya bago pa man ito mangyari? Amen. Yes. Do you think a man can tell you the future? Sa tingin niyo po ba may tao na po pwedeng sabihin sa iyo ang posibleng mangyayari sa hinaharap? No. No. No Wala. man can tell you the future, right? Wala. Yeah. No man can tell you the future. Walang makakapagbigay sa inyo kung sino o ano mangyayari sa hinaharap. Kahit isa wala. So God says, I am not man because I can tell you the future. Kaya sabi ng Diyos, ako hindi tao dahil kaya kong sabihin, ipahayag sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Amen? Amen? Amen. Amen. How many of you tonight Ilan po sa inyo ngayong gabi, would like to win 500 pesos? magbibigay siya, hindi ako, ng 500 pesos. Raise your hand. Itaas po ninyo ang inyong kamay kung gusto ninyo ng 500. They want 1,000. 1,000? They want All right, 1,000. 2,000 pesos. 2,000 na. What is going on? They want 5,000 maybe. 5,000 pesos. 5,000, ilan sa inyo ang gusto? Like I wanted only one right here. Huh? A couple people. Kung mutaas na, kusog na kayo mumutaas. Are people in the Philippines rich? Mayaman po ba tayo? Huwag niyo nang sabihin. Maybe I'm broke. I'm cheap. I'm cheap. Murag nga na yun. Oo. Okay, I will give you 5,000 pesos Magbigay siya ng 5,000 tunga ta. to anybody Kung sino, Bisaya na ko, that can tell me what I dreamt last night. I had a dream last night. na naginip siya kagabi. Na naginip ako kagabi, kung sino sa inyo makapagsabi kung ano ang panaginip, 5,000 ibibigay ko. Ako din magbibigay 10 na. 5 sa akin, 5 sa kanya. Wala? I have cash app. I have cash app. Meron. I will cash app you. Sa kanya I ka, have sa money in my akin pocket. Gcash. I got good. Sa akin Gcash lang. Huh? Wala? Huh? Ipanalangin ninyo para kayo ay... Raise your hand if you know. Itaas po ninyo kung alam ninyo ang panaginip niya kagabi. Pero kung hindi nyo alam, kayo magbibigay ng 5,000. That's not possible? Posible ba yan o hindi? Na malalaman ninyo yung panaginip niya kagabi. No, not possible. Hindi ba? Okay, Okay? Kasi Daniel. si Daniel was Daniel in Babylon. Babylon. We're in okay, Babylon. sa Babylonia, In Babylonia. There's a king in Babylon. merong
isang hari sa Babylonia, Nebuchadnezzar. ang pangalan ay si Nabucodonosor. Before he fell asleep, Bago po siya matulog, he wondered if his kingdom would last forever. sabi niya, ito bang kaharian na itinayo ko? Ito ba ay magtatagal? God heard his thoughts, Narinig ng Diyos ang kanyang nasa isip. knew his heart, Alam ng Diyos ang kanyang puso and gave him a dream at binigyan siya ng isang panaginip. of the image behind me. Ito po ang panaginip, isang imahe. Go ahead. But when he awoke, Ngunit nung siya po ay gumising, he could not remember the dream. hindi niya na maunawaan, hindi niya na malaman kung ano yung kanyang panaginip. But his mind was troubled. Ngunit siya po ay nagulumihanan. So he called all the wise men, Kaya lahat ng mga matatalinong pinatawag niya. all the witches, Lahat po ng mga witches, all the psychics, psychics, astrologers, tanan, ipatawag. and he told them, you tell me what I dreamt and give me the interpretation. At sinabihan niya sila, kung sino, pumunta kayo rito at sabihin niyo sa akin kung ano ang kahulugan ng aking panaginip. And if you cannot, Ngunit kung hindi ninyo maibibigay, I will kill you and your family. papatayin ko kayo at ang inyong pamilya. They said to the king, Ang sabi nila sa hari, you are asking a request mahal na hari, ikaw po ay humihingi ng isang bagay that only the gods can answer. na tanging ang Diyos lang ang sa langit ang makapagbibigay sa iyo. Daniel was a follower of the true God. Si Daniel ay tagasunod ng tunay na Diyos. He was one of the wise men. Siya po ay isa sa matatalinong tao sa Babylonia. He was going to die. Ngunit siya po ay mamamatay. So he had a prayer meeting Kaya sila po ay nanalangin with his amigo. sa kanya pong mga friend, amigo man. Lord, we don't want to die. Panginoon, ayaw po naming mamatay. Please reveal to us what Nebuchadnezzar dreamt Naway ipakita niyo po sa amin kung ano yung panaginip ni Haring Nabucodonosor and give us the interpretation. at ibigay niyo po sa amin ang pakahulugan. Do you think that's possible? Sa tingin niyo ba posible yan na ibibigay ng Diyos? Yes, for God, amen? Sa pamamagitan ng Diyos, po pwede, amen? God delivered. Kaya pinakita ng Diyos, Not only did God give Daniel the interpretation, hindi lamang ibinigay ng Diyos kay Daniel ang pakahulugan, not only did he tell him what Nebuchadnezzar dreamt, hindi niya lang sinabi kung ano yung panaginip, he even told him what Nebuchadnezzar was thinking before he fell asleep. sinabi rin ng Diyos kung ano ang nasa isip niya bago pa man siya na naginip. Daniel won the peso. Si Daniel, gusto niya ang 5,000, kayo ayaw. That dream Kaya yung panaginip na yun was a prophecy. ay isang hula. During the time of Babylon, Sa panahon po ng Babylonia, God revealed to that Nebuchadnezzar ipinakita ng Diyos kay Nabucodonosor that after Babylon, na pagkatapos ng Babylonia, there would be Medo-Persia, ang Medo-Persia, then Greece, susunod ang Grisya, then Rome, susunod ang Roma. then the world divided. Pagkatapos ay yung bansa na nahati. My friends, Mga kaibigan, if you have ever read the Bible, kung inyo pong na kadaupampalad ng Biblia, this is impossible. ito po ay imposible. It is impossible for Daniel to be right Imposible para kay Daniel na siya po ay tumama doon. unless God revealed it to him. Maliban na ituturo ng Diyos sa kanya kung ano ang kahulugan. Amen? Amen? Amen. None of you could do it, Hindi ninyo kaya yan, kaya hindi kayo tumaas ng kamay. but Daniel did it Ngunit si Daniel, nagawa niya by praying to the God of heaven. sa pamamagitan ng Diyos sa langit. These kingdoms are repeated Ito ang kaharian na ito ay nagpatuloy. in other chapters in the book of Daniel. Nagpatuloy po ito kung inyong babasahin ang aklat ni Daniel. In this vision, the metal represented kingdoms, At sa pangitain ito, ang imahe ay nagsimbolo sa mga kaharian. and in other chapters, At sa ibang mga kabanata, these beasts represent the same kingdom. itong hayop ay nagrepresent sa iba din namang kaharian. These prophecies of the Bible, Ito po ang mga propesiya sa Biblia. it tells us that 4 world empires would come Ipinakita na 4 na mga imperyo ang uusbong before
some of them came to power. Before they came to power, Bago pa man sila magkaroon ng kapangyarihan, God knew who would come to power. alam na ng Diyos kung sino ang susunod na magkakaroon ng kapangyarihan. And then there was a king At meron pong isang hari by the name of Cyrus. na ang pangalan ay si Cyrus. Do you know him? Alam niyo ba? Kilala niyo ba siya? Have you ever heard of Cyrus? No? Hindi niyo ba narinig pa si Cyrus? Baka kapitbahay niyan. Isaiah knew who he was. Alam ni Isaias, propeta Isaias, kung sino siya. Listen very closely. Makinig kayo ng maigi. Isaiah, over 100 years before Cyrus was born, Si Isaias ay 100 taon bago pa man maisilang si Cyrus. God called him by name, called Cyrus by name through Isaiah. Ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya ng pangalang Cyrus sa pamamagitan ni propeta Isaias. Said that he would overthrow Babylon, At ang sabi niya na maangkin niya ang Babylonia, that he would make a decree to rebuild the temple, na gagawa siya ng isang batas And na then- itatayo muli ang kaharian. amen, and then said exactly how he would overthrow Babylon. At kanyang sinabi mismo ang tamang sinabi ng Biblia kung papaano niya maaangkin ang Babylonia. How many parents? How many parents here? Ilan po sa inyo ang mga magulang sa gabing ito? Taas niyo inyong kamay. Huwag kayong mag-alala. Did you choose the name of your children? Kayo bang pumili sa pangalan ng inyong mga anak? Okay. Did you know what they were going to do when they got older? Alam niyo ba kung anong kanilang gagawin pagka sila po ay tatanda? No. Hindi nila alam. No. But God knew. Ngunit alam po ng Diyos. This is impossible, friends. Ito po imposible, mga kaibigan. This is a miracle of God. Ito po ay mirakulo ng Diyos. Also, Isaiah and Jeremiah. Isaiah and Jeremiah. Sa Isaias at saka Jeremias sa mga aklat ng Biblia, They said that Babylon would never be re-inhabited. nang sabi niya, ang Babylonia ay hindi na po pwedeng tirhan. That is true. Totoo po yan. Egypt would never again have a commanding position in the world, would never be a leading power. Ang Ehipto ay merong kapangyarihan noon, pero darating ang panahon na wala na silang kapangyarihan. That is what Ezekiel said. Yan po ang sinasabi sa aklat po ng Ezekiel. Another prophet of God. Isa pang propeta ng Diyos. Then Luke, a follower of Jesus, Sa Lucas, si Lucas, isang tagasunod ni Jesus, heard Jesus say narinig niya ang sinabi ni Jesus that towards the end of the world, na habang malapit nang magtapos ang sanlibutan, there will be natural disasters, meron pong mga kalamidad na darating. plagues, diseases, Mga sakit, like COVID, COVID, like COVID, mga karamdaman, that families would fall apart, at ang mga pamilya ay magkakahiwalay, mag-asawa, maghihiwalay. that we become more evil. At ang kasamaan ay uusbong. Science tells you Sinasabihan po tayo ng agham that we are evolving and getting better as people. na tayo po ay lalago ang ating karunungan. But friends, look around, we're getting worse. Ngunit kaibigan, tingnan niyo ang inyong paligid. We need locks for our doors. Kailangan po natin ng maraming liwanag. We need police. Kailangan natin ng pulis. Kailangan? Children are being killed unalive. Children are dying. Ang mga bata ay marami pong namamatay. We're not getting better. Ang atin pong mundong ginagalawan ay unti-unti na pong sa pasama na ng pasama. And the God of the Bible knew that. At alam na po ng Diyos ng Biblia na yan ay mangyayari. Question number 3. Pangatlong katanungan. Ang mga nakasulat bang kasaysayan sa Biblia ay tumpak o tugma? Can we trust the Bible historically? Atin po bang mailalagak ang ating tiwala sa Biblia sa pamamagitan ng kanyang kasaysayan? This is the Cyrus cylinder Ito po ay tinatawag na Cyrus cylinder. in the British Museum. Doon po sa museum sa British Museum. Many people say the Bible was not historically accurate. Ang sabi kasi ng iba, maraming nakasulat sa Biblia na hindi naman totoo. It mentioned people in places, and mentioned people in places At may mga pangalan sa Biblia, mga lugar sa Biblia na sinabi na wala namang katotohanan. that there was no archaeological record for. Na wala namang mapapatunayang mga archaeological na mga bagay. And here it is, friends. Ngunit ito po, nakita po nila sa isang museum. Cyrus was a real person.
Si Cyrus po ay isang tunay na tao. And he did what the Bible said he did. At siya po ay nag-aral ng Biblia. And this cylinder, At ito pong bagay na ito, written by non-Christians, isinulat po ito ng hindi mananampalatayang Kristiyano. agrees with the Bible. Ngunit ito po ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. This is the Dead Sea Scrolls. Ito din po ang tinatawag na Dead Sea Scrolls, sulat. Some shepherd boys found it in a cave. Ito po ay nakita ng isang shepherd. Pagpunta niya doon sa isang yungib. And when they found inside the cave was copies of the Bible. At nung siya po'y pumunta doon sa loob ng yungib, nakita niya ang isang sulat. Nakasulat ang Biblia. Yeah. That let us know that the copies that we have, the Bible that we have, At yan din po, dyan po nanggaling ang kopya ng Biblia na meron tayo. Wala lang has been copied correctly tunay po at tama ang sinasabi sa Biblia. because the Dead Sea Scrolls Dahil ang nakasulat dyan sa Dead Sea Scrolls agree. ay nagpapatunay The entire book of Isaiah ang buong mga talata na nakasulat sa Isaias was found ay nakita with almost no errors. at wala pong mali. Lahat po ay sumasang-ayon. If I tell 50 of you Kung sasabihin ko 50 sa inyo to copy one letter, na kopyahin isang letra lang, there would probably be many, many errors. posible pa na magkamali pa kayo. And I probably couldn't read your handwriting. And I couldn't read your handwriting. Okay, pangit man inyong mga sinulatan, di yun na namang mabasa. How many of you have good handwriting? Ilan po sa inyo ang maganda po ang sumulat? At taas niyo yung kamot. Alright. Tagaanta mo bullpen. Couple, 1, 2. Kaunti lang. How could we copy the Bible then? Paano po natin makukopya ang Biblia? God is involved. Ang ginawa These are nila. Egyptian hieroglyphs. Ito po ang tinatawag na Egyptian hieroglyph. There was a long time when no one could read these Egyptian hieroglyphs. Ito pong bagay na ito, hindi po mababasa ng kahit sino man. But Napoleon, the French general, Ngunit si Napoleon, who hated the Bible, meron siyang Biblia, was fighting against religion, nakipaglaban siya, laban sa relihiyon, went to Egypt, pumunta sa Ehipto, and he found the Rosetta Stone. nakita niya po ito, isang bato. The stone allowed us to understand and read hieroglyphs. At sa bato, napakarami pong nakasulat na walang sino man ang makakapagbasa kung anong nakasulat. And when we did that, we found out that Egyptian history matches with the Bible as well. Ngunit nung kanilang binasa ito, tumugma po ang mga nakasulat dito Yes. sa Biblia. These are the Ebla tablets. Ito po ay Ebla tablets. This shows us that written communication, writing existed during the time of Moses. Ito po ay nagpapakita sa atin na ang tamang komunikasyon ay nangyari na sa panahon ni Moises. That is important because Napaka-importante niyan dahil a lot of scholars said that was impossible or did not exist. napakaraming mga Bible scholars nagsabi na hindi po yan nangyari. But the Ebla tablet says it's true. Ngunit ang patunay ay nagsasabing totoo. In the Ebla tablets, there's a creation story. At ang Ebla tablet ay nagpapakita ng kasaysayan ng paglalang. And a flood story. A flood. Ang kasaysayan ng baha sa panahon ni Noe. The one like we find with Noah in the Bible. Sa panahon ni Noah, The Ebla tablets, yang bagay na yan, they mention names, places, and people found in the Bible. may mga nakasulat na pangalan, lugar, pangyayari na masusumpungan sa Biblia. Where there was no record of them anywhere else except in the Bible. Na wala pong makikitang pangyayari maliban kung titingnan ang Biblia. So those who hated against the Bible and didn't believe it to be the Word of God, Kaya yung mga tao na ayaw sa Biblia, hindi naniniwala sa Biblia, they said we cannot trust it. sabi nila, hindi natin mapagtitiwalaan ng Biblia, ang bagay na yan. But the more we unearth, the more we uncover, Ngunit, the more we dig up, habang palalim na palalim ang kanilang ginawang pag-aaral, we find the Bible to be true. napatunayan na ang Biblia ay totoo. The tablets mention Abraham, Esau, Israel, and Sinai by name. Napakaraming pangalan po ang nakasulat dyan sa bagay na yan.
Who's ever heard of Sodom and Gomorrah? Sodom and Gomorrah. Sino po ang nakarinig na po sa inyo ng Sodoma at Gomorrah? Yeah? Taas niyo inyong kamay. Eh, nalisdan ako diri. God rained down fire on that place, yeah? Paulan ng Diyos ng apoy, Yeah. asupre mula sa langit. And historians said, oh, that place doesn't exist. Sabi ng ibang manunulat, hindi naman yan totoo. Fictional, made up. Ayan ay sabi-sabi lang. The Ebla tablets Ngunit ito, mention Sodom and Gomorrah by name. nakasulat po dito ang Sodoma at Gomorrah. Pinatunayan. Daniel 4 verse 30 says, Ang sabi ng aklat ng Daniel 4.30, is this not great Babylon that I have built? hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Skeptics said the Bible was false because they did not believe Nebuchadnezzar built Babylon. Meron pong mga nagsasabi na hindi po totoo ang Babylonia na ito po ay itinatag ni Babylon. Nabucodonosor. They thought a queen did it, Samaritans. Ang sabi po nila, A queen. babae ang nagtayo nito, nagtatag nito. But it was a king that did it. Ngunit ang hari po ang siyang nagtayo nito. They went to Babylon. Sila po'y pumunta sa Babylonia. Ito, Those are the ruins, the old foundations of Babylon. ito sila, pinuntahan The wall. nila ang matandang Babylonia. When they looked at the bricks, Nung tiningnan po nila ang mga bricks, waiting on the bricks, sagay ng bricks, Nebuchadnezzar. nakita nila doon, Nabucodonosor. No queen built Babylon. Wala pong reyna na But- siyang nagtatag ng Babylonia. But King Nebuchadnezzar did just like the Bible said. Ngunit sang-ayon po sa isinulat ng Biblia, magkatugma po ang sinasabi po rito na si Haring Nabucodonosor. Friends, Mga kaibigan, everything they find when they're digging archaeology, it's all proving and agreeing with the Bible. sa kanila pong pag-aaral, lahat po ng kanilang nasumpungan ay nagpapatunay na totoo po ang Biblia. Did you know this? Ask them, did they know? Did they know this? Alam niyo ba yan? Na ang Biblia ay tunay at totoo. Yeah? Has anybody ever told you the Bible's not true? Meron bang nakapagsabi sa inyo na ang Biblia, hindi naman yan totoo, maraming mali dyan. Ever told you it's written by man? Iyan ay sinulat lang naman ng tao. These things are impossible for a man to do. Kaibigan, ang mga bagay na ito ay imposibleng magagawa kung tao lamang. Skeptics said that some nations did not exist, like the Hittites. Meron pong nagsabi na ang mga bagay na ito ay hindi po totoo. But they existed. Ngunit ito po ay totoong nangyari. History outside of the Bible has said it, friend. Kasaysayan, labas sa Biblia ay nagsabi po ng kagaya nito. Number 4. Pangapat, are the Bible statements about the natural world confirmed by science? Ang aghamba nagpapatunay sa natural na pangyayari sa mundong ating ginagalawan? Yes. Totoo po. Yes. Yes. The Bible says, Ang sabi po ng Biblia, that God hung the earth on nothing. na ibinitin niya ang lupa sa wala. How does Job know without a telescope, without a spaceship, without a satellite? Kahit wala pong sunlight, Yeah, he has no satellite. No Satellite. No Google. walay Google, No Google. walay ChatGPT, No Google. walang Google, No Google Earth. Google Earth wala, No pictures of outer space. walang larawan tungkol Har- sa espasyo. How does he know that God hung the earth on nothing? Ngunit papaano niya nalaman na ibinitin ang sanlibutan sa wala? Papaano? God must have told him. Ang Diyos po ang nagsabi sa kanya. Yes? Totoo? Okay. He sits on the circle of the earth. Siya po ang nakaupo sa ibabaw ng bilog na lupa. How do you know the shape of the earth without Google? Paano niya malalaman yun kung hindi niya tiningnan sa Google Earth? Wala siyang malalaman. Come on.
The Bible says that the winds have weight. Upang mabigyan ng timbang ang hangin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Science did not find that out until 1644. Hindi po sinasabi ng agham ang bagay na yan. The Bible said this thousands of years before that. Ngunit sinabi na po ng Biblia ito, libo-libong taon bago pa man nangyari. The Bible is ahead of science. Ang Biblia ay mas nauna po kumpara sa agham. Number 5. Panglimang katanungan. Are the Bible statements about health? Where's Rupalin? About health. Sinasabi po ba sa Biblia patungkol sa kalusugan ay relevant? Pwede pang nating i-apply sa ating kapanahunan ngayon? What do you think? Sa tingin po ninyo? Yes? Maybe? Yes. How many of you like when we go to the bathroom? Kung tayo po'y pupunta doon sa palikuran, Number 2. pangalawa, Yeah. Do we put our toilets in the kitchen? pwede ba nating ilagay yung ating palikuran doon sa kusina? Yes or no? Yes or no? No. Why not? Why don't we put the toilets in the kitchen? Bakit ayaw nyo? Madumi. Sticky, Mabaho. disease, you get sick. Ika'y magkakasakit. Amen? You want the poop far away from where you eat. Hindi, ikaw ay magdudumi, malayo doon sa lugar na iyong hapagkainan. Cats. Cats. Pusa. Go. Oh, yeah. Oh, you go. Okay. All right. Iring. All right. Cats. They do what? They bury their poop. Ang mga pusa, pagka sila'y dumudumi, kanilang tinatabunan yan. They're following God's health principle. Dahil sinusunod nila ang prinsipyo ng Diyos patungkol sa kalusugan. Amen? Well, it's back. It's back. Praise the Lord. It's back. It's back. We must remember that we can trust the God who created our bodies. Kailangan po nating tandaan na atin pong mailalagak ang ating tiwala sa Diyos na lumalang sa ating katawan. When a family member dies, Kapag ka ang miyembro ng pamilya ay namatay, we don't put the body in the living room. hindi natin inilalagay ang kanyang katawan doon po sa ating tahanan. We bury them, yes? Atin po yung inililibing. Amen? Tama? We don't want to get sick. Ayaw po nating magkasakit. God told us to do that. No sexual immorality. Walang sexual na imoralidad. Broken families, Sirang tahanan, disease, sexually transmitted diseases. mga sakit, dahilan Unhappiness. sa pakikipagtalik. Amen? Because we're not doing it God's way. Ito'y nangyayari, dumarating sa atin dahil hindi natin isinasagawa sang-ayon sa panukala ng Diyos. God said one woman, one man. Sabi ng Diyos, isang babae, isang lalaki. Finito. That's it. That's done. Yan lang, wala nang iba. Not 2, 3, 4, 5 wives. Wala nang marami pang asawa. Isa lang. Not 3, 4, 5 husbands. Wala, isa lang talaga. Stick to one lang. One wife, one husband. Yan lang ang sinasabi ng Panginoon. Do you hear me, young people? Naririnig niyo ba ako, mga kabataan? You cannot have many girlfriends. Posible na marami kayong mga kasintahan. You cannot have many boyfriends. O pwede na kayo ay maraming mga kasintahang lalaki. One Isa lang, uno. that God has chosen for you. Isa lang po ang pinili ng Diyos para sa iyo. Say amen. Amen? Amen. You cannot improve on God. The Bible says, God says, leave alcohol alone. Sabi ng Diyos, iwanan mo ang nakalalasing na inumin. A drunk man does not go to work. A drunk man does not go to work. A drunk man, an intoxicated man. Okay. Ang lasing na tao ay hindi po pwedeng pumunta sa kanyang trabaho. If he does not go to work, At kung hindi siya pupunta sa trabaho, then he does not take care of his family. ay hindi niya inaalagaan ang kanyang pamilya. He is a burden to society. Siya ay sakit ng ulo sa sosyedad. God says to avoid alcohol Kaya and sabi ng drugs. Diyos, iwasan natin ang mga inuming nakalalasing. Thousands of years ago, this was said. Isang libo-libo ng taon ang nakalipas, sinabi na po ito ng Biblia. The scriptures talk about one man in prophecy.
Ang Biblia ay may sinasabing isang tao sa propesiya. One central person, one central figure. Isang taong sentro po sa buong Biblia. He's called the Messiah. Ang pangalan niya po ay Mesiyas. He's called Emmanuel. Ang pangalan niya ay Emmanuel. Means God with us. Ang kahulugan na ang Diyos ay sumasa atin. God in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. And the Bible gave us a time prophecy At binigyan po tayo ng Biblia ng propesiya. that told us when the Messiah At sinasabihan po tayo kung kailan ang Mesiyas, would be baptized, siya po ay mabibinyagan, anointed with the Spirit of siya po God, ay papahiran ng Espiritu ng Diyos, and when he would die. at kung kailan po siya mamamatay. Then there are these prophecies, only 12. At dito po, 12 mga propesiya ang ating masusumpungan. There's more than 120. Napakarami pa, 120. And some of these prophecies tell us where the Messiah would be born. At sinasabi po sa propesiya kung saan isisilang ang Mesiyas. That he would be born of a virgin. Na siya po ay isisilang isang birhen. That he would be betrayed for 30 pieces of silver. Na siya po ay ikanlulo ng 3 pilak. Listen, Pakinggan niyo po ito. 29, Hindi 29, not 31, hindi po 31, 30. 30. Exactly. 30. If you get that wrong, At kapag ka ikay nagkamali dyan, there is no prophecy. walang propesiya kung mali po ang nakasulat. It tells us that he will be crucified. At sinasabi po ng propesiya na siya po ay ipapako sa krus. None of his bones will be broken. At wala pong ni isa sa kanyang mga buto ang mawawasak. He will be buried in a rich man's tomb, At siya po ay ililibing, and he would rise on the third day. at siya po ay mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Do you believe in the resurrection? Naniniwala po ba kayo sa pagkabuhay, muling pagkabuhay? That a dead person, if they believe in Jesus, can be raised from the dead and live for all